Hello. Bago ang lahat mga kapatid, nais ko muna kayong batiin o binabati ko sa inyo ang pangalan ng Panginoon natin Yesu Kristo. At babatiin ko rin kayo ng magandang hapon lahat. Isang mapagpalang hapon sa inyong lahat mga kapatid. Purihin ang Diyos. At isa pa ay nagpapasalamat tayo sa pagparito ng ating kapatid na si Brother Melvin sa pagparito niya sa ganitong gawain. Maraming salamat, Brother Melvin. Ngayon, aking ilalahad na po sa inyo kung bakit, kung anong dahilan, bakit ako naparito sa harapan ninyo. Tungkol po ito sa pagkain spiritual. Dahil sa nagpakisalitaan, ito ang aking pakisalitaan, pakitutungan. Hindi pa naman ako expert sa Tagalog mga kapatid. Kaya gawin ko ang aking mga kaya at sana maunawaan niyo po mga kapatid. Ito, ang tema na aking ibabahagi sa inyo ngayon ay tungkol ito sa pagkamatay ng Panginoong nating Yesu Kristo. At bago ko ipapaliwanag ito, mga kapatid, mayroon akong konting ikwento tungkol dito. Dahil may nangyari sa akin o may nakausap ako na isang taong lubos ang hindi naniniwala sa Diyos. Nasabi niya, wala daw Diyos. Kung meron daw sanang Diyos, wala na sanang nangyayaring kaguluhan, kamatayan, wala nang sakit, wala nang kahirapan kung meron sanang Diyos. At sabi pa niya, ang pagkamatay daw ni Yesu Kristo ay isang kahamalan o walang kabuluhan. Kinamaag, sabi sa Ilocano, awan serpina. Dahil ang isang tao ito, nakikinig daw naman siya doon sa simbahan, sa pangangaral ng mga pastor o mga pare, na sinasabi daw ng mga pare o mga pastor na namatay daw si Yesu Kristo, napako siya dahil para tayo maligtas. Ngunit may katanungan sa kanyang sarili. May yung tao na yun ating nakausap. Sa katanungan doon sa narinig niyang sinabi ng mga pastor, na kung si Jesus ay namatay para maligtas tayo. Eh, meron pa namang nagkakasakit, paano tayo maliligtas? Meron pa namang namamatay. Meron pa namang naghihirap. Kung si Jesus ay namatay para maligtas tayo dito sa kahirapan ito. Sa mga kaguluhan o sa mga ano pang bagay na nagpapahirap dito sa mundo, sa atin. Ito'y pala yung totoo. Totoo pala itong sinabi ni Apostol Pablo dahil nakainkwentro din siya sa isang taong ganun, na lubosang hindi o walang hindi naniniwala sa Diyos o hindi
Hindi siya, yung pagkamatay ni Jesus ay isang kahangalan para sa Kanya. Totoo pala ito, mga kapatid. Sinulat ito ni Apostol Pablo sa unang Korinto. Unang Korinto, chapter 1, verse 18. Sa Ilocano, sabi dito, "Tati pakasaritaan iti krus, kinamaag kadagiti mapukaw. Ngem kadatayo, may salakan. Ngem kadatayo ang may salakan, iso ti panakabalin ti Diyos." Ito pala ay power of God para maligtas ang mga tao. Ngunit, sa mga iba, ay ito'y walang kabuluhan o isang kahangalan para sa kanila. Kasi hindi nila naiintindihan, mga kapatid. Ngayon, ato pong siyasatin kung ano nga ba ito? Bakit kailangang mamatay ang Panginoong natin Yesu Kristo, mga kapatid? Ang unang dahilan kung bakit si Jesus ay kailangang mamatay, ito ay pinagplanuhan o plano ng Diyos, mga kapatid. Simula pa noong una o noong wala pa ang mundo, nakaprepare na po yan. Nakaprepare, nakahanda, inihanda ng Diyos siya yung pagkamatay ng ating Panginoong Hesus Kristo. Nung wala pa ang mundo, nakagayak na. Kung pagkain sana, kumbaga sa pagkain, nagluto na, mga kapatid. Ito ay mababasa doon sa Psalm 139 verse 16. Dito kasi sa Psalm 139:16, sinasabi dito na nakahanda na. Naikadang kanya, sabi sa Lucana, naikadang kanya iti maaramid idin. Doon sa sinabi sa Psalm 139 verse 16. Naisurat dan, naikadang dan, dagiti mapasamak idin kanya, dagiti mapasamak kanya. Ibig sabihin, nakahanda na, nakaprepare na. Itong plano ng Diyos sa pagkamatay ng Panginoong Yesu Kristo. Mga kapatid, hindi ko na po babasahin, basta sinabi ko na po yung verse o chapter, kung saan mahanap. At papatunayan pa niyan ang pagkamatay ng Panginoong Yesu Kristo. Nakahanda na yan sa una, nung wala pa ang mundo. Wala pang salibutan, hindi pa aling tao ginawa ng Diyos ang salibutan. 1 Peter chapter 1 verse 19-20. Babasahin ko po. First Peter chapter 1 verse 19-20. Ganito po ang pagkasabi. No diket gapu itinapatag adara dahil dara ni Kristo akas dara imay sa kordero lawan pagdagsan na ket kolona isu na amuan sakbay ipan nakabangon to'y lubong ngayon na'y panangarang iti kamodyanan may paay ka na kayo. Sa Tagalog, basahin ko sa Tagalog mga kapatid para may paliwanag ko sa Tagalog. Chapter 1, 19-20.
kundi ng mahalagang dugo ni Kristo, gaya ng sa korderong walang kapintasan at walang dungis. Siya ay itinalaga na ng una bago itinatag ang sanlibutan. Ayan. Yan ang magpapatuloy mga kapatid na ang pagkamatao, itong plano kay Panginoong Jesucristo ay nabuo na yan. Meron na yan, nakahanda na. Nakaprepare na yung anong mangyayari sa Kanya. Mga kapatid, wala pa ang mundo. Plano ng Diyos. Yan ay mababasa ko yan sa Ephesians chapter 1 verse 4. Tapos, sa Colossians chapter 1, 26-27, ito naman, ang sinasabi doon ay isang hiwaga ng Diyos, isang sikreto ng Diyos na nakatago sa libong-libong taon, mga kapatid. Basahin natin sa Colossians 1, 26-27. Colossians 1, 26-27. Kung mauna kayong magbulat sa verse, maghanap sa verse, mga kapatid, pwede niyo akong basahin para hindi tayo matagalan. 26-27, ako na pang magbabasa. 26-27. Ang hiwaga na nakatagos sa lahat ng mga panahon at mga salinlahi, ngunit ngayon ipinahayag sa kanyang mga banal. Sa kanila ay ninais ng Diyos na ipaalam kung gaano kalaki ang mga kayamanan ng kaluwalhatian ng hiwagang ito sa gitna ng mga hentil, na ito ay si Kristo na nasa inyo na siyang pag-asa sa kaluwalhatian. Yan, nakatago, isang hiwaga ng Diyos, isang sikreto ng Diyos na nakatago yan, anihin ng Diyos. Yan ay plano ng Diyos para kay Panginoong Jesucristo. Meron pa, may verse pa yan mga kapatid sa unang Korinto 2:7, chapter 2 verse 7-8. Hindi na natin basahin. At ngayon, ang tanong, bakit nga ba pinagplanuhan ng Diyos ang pagkamatay ni Jesucristo? Siyempre, masama ito, di ba? Masamang planuhin mo ang pagkamatay ng isang tao para ano ito mga kapatid. Ngunit bakit nga ba plinano ng Diyos ang pagkamatay ni Jesucristo? Kasi itong dahilan mga kapatid, dahil ang Diyos nakikita niya ang kapahamakan na mangyayari sa kinabukasan. Alam na niya ang mangyayari sa kinabukasan ng mga tao na ito ay kapahamakan, napakalaking kapahamakan, pakaisagmakan, deligra, kakabsat, ititero na tao isura, kaya inihanda ng Diyos, iniprepare na ito ang pagkamatay ng Panginoong Jesucristo. Kasi ang Diyos natin, alam niya lahat, nakikita niya lahat ang Diyos natin, mga kapatid. Kaya parang nateleskopan na niya ang mangyayari kinabukasan, kaya pinagprepare na ito, pinaghanda na ito, itong sakuna o kapahamakan na dadagsa sa lahat o sa libutan, mga kapatid. Ang Diyos, alam niya lahat. Ang verse, saan mahanap ang verse? Psalm 138 verse 4. O Diyos, among amin. Yun ang sabi sa Ilocano. O Diyos, among amin. Kaya't ang Diyos, lahat alam na niya, mga kapatid. Kaya
Kaya pinagriperan itong kapahamakan na dadagsa sa sanlibutan para sa mga tao, mga kapatid. Meron pa isang verse na nagpapatunay na ang Diyos ay alam niya lahat na mangyayari sa the future, iti mapasungat, pagsat, ito sa Genesis 15:13. Hinulaan na ang Diyos ang pangyayari kay Abraham sa mga kanyang saling lahi, sa mga kaputukan na. Alam na niya ang mangyayari sa kanila kahit wala pa yung mga kaputukan na nagdyan. Kinakausap niya si Abraham, ganito ang mangyayari sa iyong saling lahi. Sila'y aalipinin ng Ehipto ng 430 years. Wala pa yung mga tao na yun. Kaya ibig sabihin, ang Diyos nakikita niya ang kinabukasan. Kaya, alam ng Diyos na sa mga tao, mayroong kapahabang mangyayari sa kanila. Kaya, ini-prepare ito pagkamatay ni Yesu Cristo. Anong kapahamakan ba yan na pinaghandaan ng Diyos? Itong nakita niya na talagang mangyayari sa tao, sa lahat ng mga tao. Ito pala ay, mga kapatid, ay dahil kay Adan. Dahil kay Adan. Dahil kay Adan, nagsimula itong kapahamakan sa sanlibutan, mga kapatid. Dahil sa kanila ay paglabag sa utos ng Diyos, dahil ang utos sa kanila, Adan at Eva, ay huwag silang kakain doon sa punong kahoy na bunga ng punong kahoy na pagpakilala ng mabuti at masama. Ngunit hindi nila pinakinggan yun. Ganito kasi, pagkakain sila doon, pag kumain sila doon, sila'y mamamatay. Ngunit kumain sila, hindi nila sinunod yung utos ng Diyos, mas sinunod nila yung utos ng Diablo kasi mas maganda yung sinabi niya. Kasi yung sinabi ng Panginoon, mamamatay kayo pag kakain kayo niya sa bunga ng kahoy na yan. Ang Diablo naman, hindi kayo mamamatay. Mas pinakinggan yung magandang salita. Kaya, kumain sila. Kumain si Eva. Tapos, binigay kay Adan. Kumain din naman si Adan. Kumain din si Adan. At doon na nangyari yung kapahamakan sa mundo. Mga kapatid, ang bunga o resulta ng kanilang pagkakasala o sa kanilang paglabag sa utos ng Diyos ay mga pagkapuot sa isa't isa, kahirapan sa buhay, kaguluhan, at may hangganang mabuhay ang tao. Ito yung pagkamatay. Pagbalik sa alikabok, mga kapatid. Yan ang bunga o resulta noong paglabag nila sa utos ng Diyos. Merong mga verse, mga kapatid, Genesis 3, 15, 19, nandun na lahat yun. Masabi lahat doon yung sinabi ko kanina na pagkapuot sa isa't isa, ang mga kaguluhan, kahirapan, ito yung may hangganang mabuhay ang tao. Bumalik sa alikabok, mga kapatid. Genesis 3:15. At doon sa Job 14:5,
yun, napapatunay din yun na ang tao ay may hangganan na buhay. Dahil nga doon sa kasalanan. Job 14:5. Oh, 14:5. Sige nga mga kapatid, mga kabataan, mag-ano kayo? 14:5. Ganito ang pagkasabi. Yamang ang kanyang mga araw ay itinakda na, at ang bilang ng kanyang mga buwan ay nasa iyo, at iyong itinalaga ang kanyang mga hangganan upang huwag siyang makaraan. Yan, may hangganan na ang taong mabuhay. Oh, hindi palaging hindi eternal life o hindi haang na biyag na na yun. No, di kaya agpating gay di biyag na. Raksa. At mga kaguluhan. Job 14:1 and 2. Ang tao na ipinanganak ng babae ay may kaunting araw at puno ng kaguluhan. Siya ay umusbong na gaya ng bulaklak at nalalanta. Siya ay nawawalang gaya ng anino at hindi namalabi. Yan, may hangganan ang taong mabuhay na. Dahil nga dito, dahil na nila Adan at Eva, sa kanilang paglabag sa utos ng Diyos, ay yan ang resulta, mga kapatid. Yan ang bunga, naging bunga. At ang sumpa na yan ay lumaganap o dumating sa lahat ng mga tao. Lahat na ay talagang kanilang dadanasin ang mga resulta ng sumpa, mga kapatid. Ayan ay mababasa doon sa Roma 5:12-14. Roma 5:12-14. Roma 5:12-14. Kaya kung paanong sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanlibutan, at sa pamamagitan ng kasalanan ay ang kamatayan. Kaya dumating sa lahat ng mga tao ang kamatayan, sapagkat ang lahat ay nagkasala. 14. Gayon man, ang kamatayan ay naghari mula kay Adan hanggang kay Moises, kahit sa kanila na hindi nagkasala ng tulad sa paglabag ni Adan, na siyang anyo ng isa na darating. Kahit na yung walang kasalanan, ay mga sanggol, mamamatay na. Kapatid, dahil nga dito sa resulta ng paglabag nila Adan at Eva sa utos ng Diyos. Yan ang pinaghandaan ng Diyos na kapahamakan na mangyayari sa buong mundo. Kaya pinagpreparehan niya ito, at ang kasagutan nito ay ito, pagkamatay ni Yesu Cristo. Isang plano ng Diyos na ito yung talagang plano pala ng Diyos sa Kanya. Ito yung Aramid 4:27-28. Kaya pinagplanuhan, ang plano ng Diyos kay Yesu Cristo, ang kanyang pagkamatay, dahil doon may ebidensya, mga kapatid. Aramid 4:27-28. 4:27-28.
Sapagkat sa katotohanan, sa lungsod na ito, sina Herodes at Poncio Pilato kasama na ng mga hentil at ng bayan ng Israel ay nagsama-sama sa laban sa iyong banal na lingkod na si Jesus na iyong pinahiran upang gawin ang anumang itinakda ng iyong kamay at ng iyong pasya na mangyari sa Kanya. Ayun. Talagang yan talagang bala o pasya ng Diyos sa Kanya. Kapatid, dahil nga doon, yung kanina na nabanggit natin, dahil sa nangyari na kapahamakan sa lahat ng mga tao. Meron pa sa 2:23, Gawa 2:23. Siya na ibinigay sa takdang pasya at paunang kaalaman ng Diyos ay iyong ipinako sa cross at pinatay siya sa pamamagitan ng kamay ng mga makasalanan. Yan ay talagang plano ng Diyos, mga kapatid, dahil na doon sa sumpa na yun na lumaganap o dumating sa lahat ng mga tao. Itong plano na ito ay isang mabuti para sa lahat, ikabubuti ng lahat ng mga tao. Itong plano ng Diyos na ito. Jeremias 29:11. Sapagkat nalalaman ko ang aking mga panukala para sa inyo, sabi ng Panginoon, mga panukala para sa ikakabuti at hindi sa ikakasama, upang bigyan kayo ng kinabukasan at ng pag-asa. Isang ikabubuti sa lahat ng mga tao, hindi ikakasama. Mga kapatid, kaya ang plano na yan, ang plano ng Diyos sa Jesus Cristo, isang plano niya, kapanutan na pagsayaatan dagiti suwami nga tagtao. Tatlo para para masagot ang problema na lumaganap na dito sa mga kapatid. Pangsolbar ti Diyos detoy iti problema nga pinarnuay dadan ken Eva so iti panagbasol dahil iti binig iti Diyos. May isang paraan ng Diyos ito, isang remedyo ng Diyos ito para ang tao ay maligtas doon sa sumpa na yun. Kapatid, 2 Samuel verse 14. Second Samuel verse 14, verse 19 kaya. 2 Samuel chapter 14 verse Second Samuel chapter 14 verse 40 pala, 40. Tayong lahat ay kailangang mamatay. Tayo ay gaya ng tubig na nabuhos sa lupa na hindi na muling matitipon. Ngunit hindi kukunin ng Diyos ang buhay niya na humahanap ng paraan upang ang itinapon ay huwag mamalaging isang pinatapon. Para tayo huwag mamalaging doon sa patay, sa hantungan. Ayun, naghanap ang Diyos. May nakita o may remedyo ang Diyos para
sa lahat ng mga tao para huwag silang mamalagi sa hantungan, yung patay, sa patay, mga kapatid. At ito ang kanyang gagawin o ipatupad sa huling araw. Pero nangyari na nga, mga kapatid, nangyari na. Ipapatupad niya ito kahit walang hahadlang sa kanyang plano. Talagang ipapatupad niya ito. Ang kanyang plano ito kay Jesucristo. Babasa ito sa Isaiah 14:24. Isaiah 14:24. Isaiah 14:24. Ang Panginoon ng mga hukbo ay sumpa. Gaya ng aking binala, gayon ang mangyayari. At gaya ng aking pinanukala, gayon ang mananatili. Yan ang ipapatupad ng Diyos. Ang plano niya ito, ang pagkamatay ni Jesucristo. Mga kapatid. Yan ang plano ng Diyos. Napakagandang plano niya para kay Jesucristo. Plano niya talaga, nung unang panahon pa nung wala pang mundo, talagang nakaprepare na yan, nakatalaga na plano yung pagkamatay ni Jesucristo. Pangalawa, ito yung ipinangako ng Diyos kay Abraham. Bago kasi ipatupad ng Diyos ang Diyos, bago niya isagawa ang kanyang plano na ito kay Jesucristo, ay kanya muna ipinaalam sa mga lingkod niya. In pakaamuna pailangan sa Ilocano, in pakaamuna pailangan, dito'y plano na, mapanain baga, sinabi niya sa mga lingkod niya, mga kapatid, gaya ng ginawa ng Diyos noong unang panahon, sa panahon ni Noe, bago niya nilipunin ang mundo noon, ay una niya muna ipinaalam. Ganito ang gagawin ko sa lupang ito. Aking nilipunin lahat ng mga hayop ang mga tao. Gagawa ka ng ganito. Ganon din ang plano ng Diyos na ito kay Jesucristo, ipapaalam niya muna ito sa mga lingkod niya. Hindi basta may plano ang Diyos, gawin na kaagad. Hindi. Kundi ito ay talagang ipapaalam niya muna. Ito sa Amos 3:7. Amos 3:7. Tunay na ang Panginoong Diyos ay walang gagawin malibang kanyang ihayag ang kanyang lihim sa kanyang mga lingkod ng mga propeta. Wala siyang gagawin na hindi ipinapaalam sa mga kanyang lingkod, mga kapatid. Kaya lahat ng plano niya ay sasabihin niya muna sa mga lingkod niya. Ito yung sinasabi ni Apostol Pablo sa Hebrew 1 chapter 1 verse 1. Hebrew chapter 1 verse 1, na ang Diyos ay nagsalita sa mga ninuno sa mga iba-ibang paraan. Hebrew 1:1. Hebrew 1:1.
Noong unang panahon, ang Diyos ay nagsalita sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan. Yung sinabi lahat ng Diyos sa mga lingkod niya, sila Abraham, kay Isaac, kay Jacob, sinabi niya ang mga balak niya, kung ano ang gagawin, kung paano gagawin, sinabi niya mga kapatid sa kanila. Kaya, dahil doon, sa kalagitnaan ng kanyang dijin na panakitungtong katakwada, dahil na panang ibaga, kadagiti plano na, may binitawan o may binigay o binitawan ng Diyos na kari, pangako. Nangako, may pangako ang Diyos kay Abraham. Genesis 22:15-18. Ito kasi bakit nga ba nasabi bakit nga ba nasabi ng Diyos ang pangako ito kay Abraham, dahil nga si Abraham noon ay kanyang sinubok kasi. Tinesting niya ito kung tunay nga siyang sumunod sa kanyang utos. Kung may takot ba siya sa Diyos, ay tinesting niya ito, si Abraham. Na ang sabi ng Diyos kay Abraham, ibibigay mo ang iyong kaisa-isang anak, ialay mo siya bilang handog na susunugin doon sa bundok na Moriah. Ang si Abraham naman, walang kaduda-duda, talagang wala siyang reaksyon pa, kundi talagang agad na itong sinunod. Kinuha niya ang kanyang anak, dinala doon sa bundok na yun, at talagang papatayin na. Gagawin niya yung talagang hotdog. Hindi siya natatakot pumatay sa kanyang anak. At nung talagang gawin niya ito, ay ang anghel ay kanyang in-stop, in-stop niya si Abraham. Abraham, huwag mong gawin ng anuman sa bata. Alam ko na ikaw ay natatakot, kaya ako'y mangangako sa iyo. Ngayon, kaya nagkaroon ng pangako ng Diyos. Mga kapatid. Kaya nagkaroon ang pangako ng Diyos, kaya nagbitaw ang Diyos ng pangako kay Abraham dahil doon. Pero, ang pangako na yon ay Tagalog tungkol dito, may bato. May tapat. Ang hirap pala, mga kapatid. May akma. May akla. Angkla. May angkla. May batog, wenno, may papan. Iti dahil ito plano. Niyaman tayo ng Jesus. Plano ti Diyos kay Jesus. Basahin natin John 22:15-18. Yun na lang yung pangako na lang ng Diyos ang babasahin natin doon. Genesis 22. Chapter 18.
22 verse 18. At sa pamamagitan ng iyong binhi ay pagpapalain ang lahat ng bansa sa lupa sapagkat sinunod mo ang aking piling. Yun ang yun nagmula, yun ang dahilan kung bakit nasabi o sinabi nangako ang Diyos kay Abraham dahil doon sa kanyang pagsunod sa tinig ng Diyos. Ang pangako na yan ay aakma din kay Jesus Cristo. Itong plano ng Diyos, ang pagkamatay ni Jesus Cristo. Mga kapatid, Galatia 3:16. Dejikari ti Diyos kay Abraham ket isunod lal daytoy in sagana ti Diyos nga plano na nga isunod lal ni Jesus Cristo. Galatia 3:16. Naited nga ron, dagiti karkari kay Abraham, kaya iti kapututan na, saan na kinuna dagiti kapututan, akas lang sao dagiti no di may sa takunana, iti kapututan nga iso ni Kristo. Kaya tinutukoy doon sa pangako ng Diyos kay Abraham, si Kristo yun, yung pagkamatay ni Yesu Kristo. Ayan, ang pangako na yan, ay ipinangako ng Diyos kay Abraham, ipinangako din kay Isaac, ganun din ang pangako niya kay ako. Okay, Isaac, mababasa doon sa Genesis 26:1-5, kaya ako, Genesis 20:13-14. Pero ang mga pangako na ito ay tungkol po ito kay Yesu Kristo. Mga kapatid, ito ang dahilan kung bakit kailangan si Jesus ay mamatay dahil na ang Diyos ay kanyang tuparin ang kanyang pangako dahil ay ang Diyos ay hindi tao. Na kasi ang tao minsan hindi niya matutupad ang kanyang pangako. Kahit tuparin niya, may hahadlang. Pero ang Diyos, kung siya ang nangako, tutuparin niya ito, walang makakahadlang. Numeros 23:19. Numbers 23:19. Numbers 23:19. Diyos saan amay sa tao? Tatno agtiri. Di men anak ti tao, tatno agbabawi. Isu tinaguna, di na to aya ramiden. When may isu tinagsao, ket di na to aya tungpalin. Kaya kailangan mamatay ang Panginoon natin Yesu Kristo dahil ang Diyos ay ito ay kanyang pinangako kay Abraham, kay Isaac at kay ako. Mga kapatid, ito ay tungkol kay Yesu Kristo. Pangatlo, ito po ay dahil sa kasulatan sa kautusan ni Moises. Sinulat ko kasi sa Ilocano ito. Kapatid, Ilocano ginawa ko sa mga Ilocano kasi akala ko mapapakiusapan ko yung mga kapatid na salita na ng Tagalog ay salita ng Ilocano ang gagamitin ko, pero sabi na nila magsalita ka naman kapatid ng Tagalog,
Kasi anong mapapalang namin na pagpunta namin dito kung wala kami naintindihan. Kaya ginagawa ko, mga kapatid, ang ating magagaya, abot magagaya sa salitang Tagalog. Kaya ito ngayon. Pangatlo, ang dahilan kung bakit kailangan si Jesus ay mamatay, dahil na ito sa kautusan ni Moises. Ito yung sinasabi ng Panginoong Jesucristo doon sa Lucas 24. Lucas 24, verse 44 to 46. Kaya kinunana kalagwada, dagito'y dagitisaw, ngayon saw talaga kayo, iliadak, pailangan talaga kayo. Ang masapon, ang matungpal, dagitisaw amin na mambanag, anay surat, ang may papan kanya. Ito na dito, di Moises, kaya kadagiti mambato, kaya kadagiti salmos. Yan ang dahilan kung bakit si Jesus ay kailangan mamatay dahil kanyang tuparin niya ang lahat ng nasusulat sa kautusan ni Moises. Dahil ang mga nasusulat doon sa kautusan ni Moises ay tungkol kay Jesucristo. Kaya yung una kanina, mga kapatid, na sinabi ko na ang Diyos, bago niya ipatupad ang kanyang plano, ay ipinaalam niya muna sa mga lingkod niya. Sinabi kung anong mangyayari, anong paraan gawin, ang mga plano ng Diyos. Ayan, nakasulat doon, sinulat doon ni Moises sa pamamagitan ni Moises. Dahil ang Diyos nakipag-usap kay Moises, siya ang hinirang niyang isot nagtalkan na nga nangi bagaan ken nangi mangisura kada gitinilintag bilbilin ayatin nakakabsa. Iti Deuteronomio 4:44-45. Deuteronomio 4:44-45. Saan sabi doon? Deuteronomio 4:45. Kaya dahil tilinted nga imparang ni Moises kadagiti anak ti Israel. Dagito isuro dagiti pagmanagna ken alalagaden ken bilbilin nga imbaga ni Moises kadagiti anak ti Israel. Hindi nakapanaw da sa di Egipto. Si Moises ang ginamit ng Diyos para magsulat. Isulat niya ang lahat ng mga kautosang batas, mga tuntunin, lahat ng mga bilin ng Diyos. Isulat niya na ito ituro niya sa Israel. Mga kapatid. Pero bago niya ibigay ito, itong mga bago nangyari ito, bago na ibigay sa Israel ang kautusan, ito kasi ang Israel kasi nanirahan sila doon sa Egypto. Nanirahan sila doon sa Egypto ng 430 years. Naalipin sila doon ng 430 years at narinig ng pinakinggan o narinig ng Diyos ang kanilang daing sa kanilang paghihirap at doon na isinugo si Moises para siya magligtas o mag-ahon sa kanila doon sa Egypto. Doon sa 430 years, sa gabi na yon, sa hangganan ng 430 years, doon na ibinigay ang Diyos ang pasimulang kautusan batas. Ito yung Paskwa.
Pasko. Mabasa dito Galatia 3:17. Pagkatapos ang 430 years, doon na nagsimula yung mga kautosang batas, ibinigay ng Diyos sa kautosang batas, nagpililinted, bilbilin, kaya wala, yan iti pauna nga imbaga na ulinted na nabilin, kaya iti Paskwa. So ito iti panangidatong data, iti karnero, alag-lagi po na dito na dahil nga rami nga panakayaw na dyan. E dito, dahil itilintag, iti agnanayon, aging gana nga mapandig dyan, inkariti Diyos na pagginanda nga dyan kay usuti kanaan. Pagayusan ti gatas ken dero na kunang ti Biblia. Iti Galatians 3:17. Galatia 3:17. Dahil nga ron titulag at pinatalagdan nga imon una ti Diyos saan ang mabalik ang madadagal takbo maukas nga rin. Gapo tilintag anaaramid naladladaw iti upat agasot ket 30 tawen. Naaramid at naitag detoy iti kalpasan iti 430 years. Mababasa pa ito sa Exodus 12:40-42. Exodus 12:40-42. Exodus 12:40-42. Ti kabayag, ti panagdalag, dagiti anak ti Israel sa Egypto, upat agasot ket 30 atawen, ket iti gibos, dagiti upat agasot ket 30 atawen, dedilat lang daw, naramid nga amin dagiti buyboyot ti Jehova, pimano da iti dagang Egypto. Isu ti rabi a panagnilin akan runad ken Jehova gapu iti panangilapsot na kadakwada iti daga na Egypto. Dahil ko iti rabi ni Jehova na ipangpangruna ang nilinan amin dagiti anak Israel kadagiti amin na kaputotanda. Ito ang unang kautosang batas na ibinigay ng Diyos sa Israel. Ito tungkol sa Paskwa na ito ipagpatuloy nila itong gawin, isa-celebrate hanggang doon sa Kanaan. Pagpatuloy nila doon, mga kapatid. Yan ang nasa kautusan ni Moises na dapat tuparin ni Jesucristo dahil ang Paskwa na ito ay tungkol sa kanya, may papan kay Kuwana. Ayaw ko na kakabsa. Kaya kasamat, di ko na sabihin lahat ng mga kautosang batas na binigay ng Diyos sa Israel, mga kapatid. Magbigay lang ako ng dalawa. Yung una, yung Paskwa. Kailangan nila itong pagpatuloy hanggang doon sa kanilang Ijay Kalaan. At saka itong kautosang batas na ito tungkol sa dugo. Ang dugo na ito, ang dugo ng mga hayop, ipinagbabawal ng Diyos sa kanila na kainin. Dahil ang dugo ito ay napakahalaga. Napakahalaga. Kaya sabi doon sa Leviticus 17:10-14, huwag ninyong kakainin, sabi sa Tagalog. Leviticus chapter 17:10-14. Sino mang tao sa sambahayan ni Israel o sa mga taga-ibang bayan na naninirang kasama nila sa kumain ng anumang dugo ay aking iharap ang aking mukha laban doon, laban sa taong iyon na kumain ng dugo at ititiwalag siya sa kanyang bayan.
Ito ang isang kautusan na nakasulat sa kautusan ni Moises. Ito ay kautosang batas na kanilang sundin na tungkol sa dugo na huwag silang kakain. Dahil ang dugo ay ito ang magsubok, magtubos ng kasalanan. Ito ay magtanggal o magtubos sa mga kasalanan. Sa Leviticus 11:12, sapagkat ang buhay ng laman ay nasa dugo, at aking ibigay sa inyo sa ibabaw ng dambana upang ipantubos sa inyong mga kaluluwa. Sige po. Dito na po ako mag-end dahil ang oras ay talagang naubos na. Yan ang dahilan kung bakit po namatay o kailangan mamatay sa Kristo. Maraming salamat po. Hello mga kapatid, gising pa ba kayo? Yes! Una po sa lahat, gusto ko magpasalamat. Masaya to. Kasi na kayo kapatid, iyakin talaga po. Okay mga kapatid, una po sa lahat, gusto ko magpasalamat sa ating gusto ko magpasalamat mga kapatid sa ating Panginoon dahil siya naman po talaga ako. Dahil namin ito, bakit tayo ang namin ito? Kasi siya naman balita. Siya po ang dahilan kung bakit tayo mga kapatid ay narito sa mga araw na ito. At bago mga kapatid ako mag-umpisa sa aking tema na ibinigay sa atin, ay gusto ko magpakilala sa ating mga kapatid na hindi pa nakakakilala sa atin. Ako po ay si kapatid na Reniel mula sa kongregasyon ng Infanta Quezon. Kung sino na po nakarating sa Infanta Quezon, ipagtanong nyo lang po yung pangalan ko doon, hindi po ako kilala. Yun mga kapatid. At gusto ko magpasalamat sa Panginoon Diyos sa inyo lang mga kapatid dahil nagsakripisyo po ang bawat isa sa atin para sa napakahalagang gawain ito. Kung lumayan ako mga kapatid sa loob, hindi po ito kalungkutan mga kapatid. Kumbaga karakter ko na po talaga ito sa lahat na nakakilala sa atin. Madali talaga akong payain. Kasi natutuwa po ako na tayo ay narito at nagkakaisa ng layunin. Iba-iba man tayo ng katutubong salita, pero
isang layunin. Kaya masaya po ako mga kapatid na kayo ay aking hindi ko man kayo kilala isa-isa. Masaya po na kayo ay aking makita na marami pala akong kapatid kay Kristo. Papasalamat din po ako sa aking pamilya na finally naisama ko ngayon sa fellowship. So mga kapatid, isang mapagpala at magandang hapon po sa ating lahat. So ang tema mga kapatid na naibigay po sa atin ay the work of the church. So ano pong pag-aaralan sa gabi ito hapon ito mga kapatid? The lessons for today are given to a discussion in a study of the work of the church. It should be remembered that as divine institution, the church has a divine mission. It is neither political nor social, but altogether it's spiritual, it's design. Its concern is not the entertainment of people, but the savings of souls. The New Testament church is a divine organization, and it has a divine mission or work to do. So nabanggit po natin, the work of the church ay the New Testament, trabaho ng sa bagong tipan. Kaya kung may magtatanong po mamaya na sa Old Testament, binanggit ko na po, the work of the church is the New Testament. Sa bagong tipan po. Divine organization, and it has a divine mission or work to do. This work is easily found in the New Testament scriptures. The work of the church is primarily spiritual in saving the souls of mankind. So yun yung trabaho ng iglesia ay nakasentro sa pagliligtas ng kaluluwa ng tao. This works involves evangelism, edification, and benevolence. The primary work of the New Testament church is to evangelize the world. The word evangelism comes from a Greek word meaning good news. The evangelist therefore is a proclaimer of good news mga kapatid. So ang pangunahing trabaho ng iglesia ay ang evangelism po mga kapatid. Kaya, ang evangelism mga kapatid, ito ang utos ng ating Panginoong Hesus sa mga naulang alagad matapos siyang mamatay, ilibing, at mabuhay na maguli, at siya ibabalik na kung saan siya galing sa langit, ay narito ang sinabi ng ating Panginoon sa aklat ng Mateo, chapter 28, verse
verse 18 hanggang 20. Ang sabi dito mga kapatid, at lumapit si Jesus sa kanila at sa kanyang kinausap na sinasabi, ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin. Dahil dito, magsiyaw na kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniuutos sa inyo, at narito, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. So yung tinatawag natin ito, Great Commission ng ating Panginoong Hesus sa kanyang mga naunang alagad, na yan ay ang mga apostoles ng ating Panginoon. At dito sa Marcos chapter 15 at chapter 16 verse 15 and 16, at sinabi niya sa kanila, magsiyaw kayo sa buong sanglibutan at inyong ipangaral ang Ebanghelyo sa lahat ng tinapan. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Datapwat ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. So ano po ang pangunahing trabaho ng iglesia ay ang pagpapalaganap po ng Ebanghelyo. So ano po ba ang ibig sabihin ng Ebanghelyo? Ang Ebanghelyo po mga kapatid, sa sulat ni Apostol Pablo, sa Roma chapter 1 verse 16, ay ito po ang sinasabi ni Apostol Pablo. Sapagkat hindi ko ikinahihiya ang Ebanghelyo, sapagkat siya ang kapangyarihan ng Diyos at ikaliligtas ng bawat sumasampalataya, unay sa Hudyo at gayon din sa mga Griego. So ang Ebanghelyo po pala mga kapatid ay the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first and also to the Greek. So power of God po pala, itong gospel. Kung minsan mga kapatid, meron tayong mga nakakausap na sila ay sabihin na natin na nabaptize na sila sa Panginoong Hesus, sabi nila, pero hindi nila alam ang meaning ng gospel. Hindi raw itinuro sa kanila kung ano yung kahulugan ng Ebanghelyo na ang sabi ng Panginoon ay ipangaral nyo sa lahat ng tao. Dito sa sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto, dito po ay ipiniliwanag ni Pablo yung ibig sabihin ng Ebanghelyo. Ngayon, pinagtatalastas ko sa inyo mga kapatid, ang Ebanghelyo na sa inyo aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap, na siya naman ninyo pinanatilihan. Sa pamamagitan naman ito ay ligtas kayo kung matyagan ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo ay nagsipanampalataya ng walang kabuluhan. Sapagkat ibinigay ko sa inyo una sa lahat ang aking namang tinanggap, na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasulatan, at siya ay inilibing at siya ay muling binuhay ng ikatlong araw ayon sa mga kasulatan. So yun po yung Ebanghelyo o mabuting balita na nais ng Panginoong Hesus na malaman ng lahat ng tao na siya ay namatay, inilibing dahil sa ating mga kasalanan. So yun po yung isang dahilan why did Jesus die. Yun ang isang dahilan kung bakit namatay si
Jesus na ating Panginoon dahil sa ating mga kasalanan. Kaya nais ko malaman ng lahat ng tao ang mabuting balita nito para tayo ay magkaroon ng kaligtasan, para tayo maligtas. Kaya sabi ni Pablo, hindi ko ikinahihiya. So sino po ba sa atin yung nahihiya na ipangalan? Si Kristo. Sa mga member ng church, hindi dapat natin ikahiya ang pangaral tungkol sa Ebanghelyo. Dahil ang Ebanghelyo ay siyang paraang ibinigay ng Diyos para ang tao ay magkaroon ng, sabi ko sa Bisaya, kaluwasan. No, Bisaya dito, wala. Huwag kayo kahalo. So, kaligtasan mga kapatid. Kaya itong evangelism, ito yung pinaka malaking trabaho ng iglesia. Dahil ang iglesia ay siya yung ibinigay ng Diyos sa kanya, yung tinatawag na katiwala. Sa aklat ng Efeso chapter 3, verse 10 hanggang 11, verse 9 and 10, at maipakita sa lahat ng mga tao kung ano ang pagiging katiwala sa iwagan sa lahat ng panahon ay inilihim ng Diyos sa lumalang lahat ng mga bagay. Upang ngayon, sa pamamagitan ng iglesia, ay may pakikilala sa mga pamunuan, sa mga kapangyarihan, sa sangkalangitan, ang kapuspusan ng karunungan ng Diyos ay sa panukalang walang hanggan na ipinanukala kay Kristo Jesus na Panginoon natin. So ang church, siya yung tinatawag natin, the church is God's agency in this work of evangelization. So kung hindi tayo magtatrabaho mga kapatid, kung hindi tayo magtatrabaho, na ito ay pangunahing trabaho ng mga evangelist at ng ating mga kapwa manggagawa, mga mangangaral, sa ating magsisimula ang strength o kalakasan ng pangangaral ng evangelism. Kasi kung tamad ang preacher, tamad ang manggagawa, so huwag tayo umasa na masipag yung mga nakikinig sa kanila kasi tamad nga ako eh. Paano kayo magiging masipag? So kaya, hinihikayat ng mga kapatid ang ating mga kamanggagawa sa ating Panginoon Jesucristo na paigtingin palalo natin ang pag-aksik o pagtatanim ng mabuting binhi. Dahil tayo ang pinagkatiwalaan ng Diyos na magtanim. So hindi niya ito ibinigay sa hindi kaanig ng iglesia. Yan ang dahilan kung bakit nakikita natin dumarami ang iba't ibang iglesia ngayon na lumilitaw, ay isang dahilan ay baka tayo ay kukupad-kupad. Dahil sinabi ng mga ng kasulatan, ang mabuting binhi ay ang ating Panginoon Jesus ang nagasik. Kaya kung hindi tayo magtatanim, ay uunahan tayo magtanim. Naranasan niyo ba mga kapatid yung may sarili kayong lupa na dapat kayo yung nagtatanim? Eh dahil na tayo ay parang may bisagra sa katawan. Ano yung bisagra? Yung pinto na may bisagra. Pipihit lang na gano'n. Yung mahilig sa tulog. Yung hindi ginagawa yung trabaho.
gospel. So kaya nga, ini-encourage ko ang bawat isa sa atin. Una sa akin, syempre, na maging agresibo pa tayo na ipangaral yung Ebanghelyo para malaman ng lahat ng mga tao ang tungkol sa kaligtasan. Dahil gusto ng Diyos na malaman ng tao, ng lahat ng tao, ang katotohanan upang maligtas. Yun ang sinabi ni Apostol Pablo kay Timoteo. 1 Timothy chapter 2 verse 4. Na siyang maiibig ng lahat ng mga tao ay mga ligtas at mga kaalam ng katotohanan. So kung ang Diyos ang maiibig ng lahat ng tao ay makaalam ng katotohanan at maligtas at hindi natin ito ginagawa, so parang ayaw natin maligtas ang ating mga kapwa. Siyempre, unang sa lahat, i-encourage ko, siyempre magsisimula ito sa ating pamilya. Na baka naman agresibo tayo na maligtas yung ibang tao, pero sa ating pamilya ay tinahihiyan natin yung pangangaral ng gospel. Kasi kung minsan mga kapatid, iyan yung dahilan ng isang mananampalataya kaya siya hindi umaalis sa gawain dahil sa kanyang pamilya. Kaya ini-encourage sa bawat isa sa ating mga kapatid na dapat mamayani ang paglilingkod natin sa ating Panginoong Diyos pagdating dito sa kanyang iniutos sa ating na ipangaral natin ng Ebanghelyo. So the importance of evangelism of this work, una, nakikita natin mga kapatid at ipinapakita ng salita ng Diyos, person in the universal needs salvation. So ito ang ipinunta ng ating Panginoong Jesus dito sa lupa. Yan ang isa sa mission niya mga kapatid. Sa aklat ng Matthew chapter 18 verse 11, sapagkat ang anak ng tao ay naparito upang iligtas ang nawala. So ang ating Panginoong Kristo mga kapatid, ang isang rason ay upang iligtas ang mga nawala. Kaya napaka-importante mga kapatid ng trabaho ito sa iglesia. Ang katunayan mga kapatid na lahat ng tao ay nangangailangan ng kaligtasan dahil ang lahat ng tao ay nagkasala. Sa aklat ng Roma chapter 3 verse 23, sapagkat ang lahat ay nagkasala nga at hindi nakakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. So lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya lahat ng tao mga kapatid ay nangangailangan ng kaligtasan. Kaya ipinapakita sa atin mga kapatid na tayo bilang miyembro ng iglesia, ang evangelism ay hindi lamang tatrabahuin ng ating na magigiting na preachers o evangelists dahil the work of the church. Sabi nga ng ating mga kapatid, pag sinabing church, hindi yan tumutukoy sa isang tao lang. Kaya lahat tayo mga kapatid ay trabaho natin to. Evangelism is everybody's business. Trabaho po natin lahat ng mga kapatid. Kung hindi nyo tutulungan ng inyong mga preachers, ewan ko lang mga kapatid, kung kakayanin
katiwala. Kuminsan nga may nagtatanong sa atin pagdating sa nababanggit natin yung charts, ay isang iglesia lang naman talaga ang ating pamabasa sa banal na kasulatan. Minsan nagtatanong sa ibig po ba sabihin, hindi kami dapat nangangaral ng ibanghelyo. Kasi doon sa mga napapakinggan nila ng mga nangangaral natin mga kapatid, isang iglesia ang itinatag ng ating Panginoong Jesus. Hindi maraming iglesia. Kaya yun yung dahilan kung bakit kailangan natin mas sipagan pa ang pagpapalaganap ng katotohanan sa ating mga kapwa-tao. Kasi sila, bago siguro nila narinig yung katotohanan, ay mayroon ng naunang nagtanim sa kanila. So yun yung dahilan kung bakit kailangan natin sipagan, unahan natin na magtanim. Kasi pag ang isang lupa ay nataniman ng iba, uwarin ko siguro yung mga marunong maghalaman dito, mahihirapan na magtanim ng panibawang pang pananim. Kung hindi natin tataniman, sabi ko nga kayo na mga kapatid, baka may ibang magtanim. Kagaya ng nangyayari din sa talinghaga ng Panginoon, na sabi ng alipin, Panginoon, di ba mabuting binhi ang itinanim? Saan nanggaling ang mga pangsirang tanong ito? So ang sabi ng Panginoon, gawa yan ang kalaban na habang natutulog, nasingitan tayo na magtanim din. Kaya, yun yung isang sinikap ni Apostol Pablo na mangaral siya doon sa hindi pa nakakarinig ng aral. Dito sa aklat ng Roma, chapter 15. 15:20 and 21. Aking nilayon na may pangalan ng Ebanghelyo, hindi doon sa napagbalita na kay Kristo, upang huwag akong magtayo sa ibabaw ng pinagsasaligan ng iba. Kundi gaya ng nasusulat, makakakita silang mga hindi dinatnan ng mga balita tungkol sa Kanya, at silang hindi nakakapakinig ay mga kakatalastas. Kaya, napaka-importante talaga mga kapatid, na masipag tayo magtanim para tayo yung mauna. So kung tayo yung mauna, maririnig talaga niya yung katotohanan na ipinangangaral ng Bible. At tayo pinangangaral, alam ko mga kapatid, na dapat tayo mangaral kung ano yung katotohanan. At itinuturo naman sa atin ng banal na kasulatan kung ano yung katotohanan. Aklat ng John, chapter 17, verse 17, ang katotohanan ay ang salita ng Diyos. So, pure gospel mga kapatid. Kung ano yung sinasabi ng Panginoong Diyos, iyon yung itinuturo din natin. Dahil pag ginagawa natin yung mga kapatid, tayo ay nagkakaroon ng pakikisama sa Ama at sa Anak, dahil yun ang sinasabi ng mga apostol na mga nauna sa atin sa 1 John chapter 1 verse 1 Juan chapter 1 verse 1 chapter 1 verse 3. Yung aming nakita at narinig ay siya namin ibinabalita sa inyo, upang kayo naman ay magkaroon ng pakikisama sa amin. Oo, at tayo may pakikisama sa Ama at sa Kanyang Anak na si Jesucristo. So sa kapwa ng mga manggagawa mga kapatid, ay kailangan talaga natin ang ipinapangaral natin ay yung sinasabi ng banal na kasulatan. Kaya napakahalaga po mga kapatid, sa isang preacher
Espiritu tayo, nagkakaroon ng karagdagang mga kaalamang pagdating sa salita ng Diyos. Kaya, sa lahat sa inyo mga kapatid, ini-encourage ko na tayo ay maging masipag sa pagtatrabaho sa ubasan ng ating Panginoon na tinatawag na vineyard of the Lord. Tayo ay tinawag para magtrabaho. Di ba sa trabaho mga kapatid, may iba't ibang klase ng worker. Sa isang company mga kapatid, siguro, ang lahat sa atin ay nakakarinig kung bakit minsan may nakikita tayo na kasama natin na pareho lang tayo ng sahod, pero siya ay tinatawag sa Tagalog na parang petiks lang. Pagdating ng trabaho, parang walang lakas walang energy. Pero pagdating ng sahod, wah, nauuna pa. Kasi, grabe din. So, ganun mga kapatid. Dahil tayo, bawat isa, ay, ang hangad natin ay maging ehemplo tayo. Kagaya ng mga naunang naaral dito, tayo ay maging ehemplo, lalong-lalo na sa ating mga kasambahay sa pananampalataya, at ganun din sa nasa labas. So kung nakikita natin na ating kapatid ay masipag, sipagan din natin, nakakahiya. Nakakahiya sa ating amo, na pare-pareho tayo ng kinikita o binibigay na sahod, pagdating ng trabaho, nagtatago lang. So mga kapatid, syempre yung pag-encourage na yun ay laging mauuna sa akin. Ini-encourage ko ang aking sarili na masipagan pa yung pagtatrabaho sa Panginoon dahil mas masipag kang magtanim ay mas maraming ani. Hindi ikaw yung magtanim, iba naman yung aani. Mahirap yun mga kapatid. Kaya ito mga kapatid, ang pangunahing trabaho natin ang pag-evangelize ng gospel. At nakita natin ito kung ano yung pinangangaral natin. Ang sentro ng ating pananampalataya ay si Kristo na namatay sa krus. Yun yung pinangangaral natin na mabuting balita na mayroong Kristo na namatay sa krus dahil sa ating mga kasalanan. Sa kumisan, ang akala ng iba, ang Ebanghelyo daw ay buong entire Bible. Yung entire Bible daw ang Ebanghelyo. Yung buong aklat ng banal na kasulatan. So ang Ebanghelyo mga kapatid, ang mabuting balita, si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan, inilibing at nabuhay na maguli ng ikatlong araw. Yung death, burial, and resurrection. So yun yung mabuting balita mga kapatid. Na sa halip na tayo, sana ang dapat ipako sa krus, ay siya ang gumawa. Dahil sa great love of God to all mankind. Yung tres. This is now John. For God so loved the world. Ganun na lamang ang pagsinta ng Diyos na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang kung ang sino bang sa kanya ay sumampalataya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yun yung grace na binabanggit niya Apostol Pablo sa chapter 2 verse 8 ng Efeso. Sa biyaya kayo'y nangaligtas
sa pamamagitan ng inyong pananampalataya. Ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Pero sa atin, may sinabi na faith. So yung faith, mga kapatid, hindi na yun para sa atin po. Yun naman yung action natin dito sa gospel na ipinangaral sa atin ng mga preacher na kung saan sila yung kinasangkapan ng Diyos para tayo ay mapunta kay Kristo. Ipinangaral sa atin, mga kapatid, yung death, burial, and resurrection ay kinakailangan din po natin gawin o mangyari sa atin. Yun yung pinapaliwanag ni Apostol Pablo sa aklat ng Roma, chapter 6, verse 3 hanggang 4. Na kung saan, basahin mo natin, mga kapatid, o hindi ba ninyo nalalaman na tayo lahat na mga nabautismuhan kay Kristo Jesus ay nabautismuhan sa kanyang kamatayan? Tayo nga ay nangalibing nakalakip niya sa pamagitan ng bautismo sa kamatayan, na kung paano si Kristo ay nabuhay na muli sa mga patay sa pamagitan ng kalulatian ng Ama, ay gayon din naman tayo ay makalalakad sa panibagong buhay. Sapagkat kung tayo nga ay naging kalakip niya dahil sa kawangisan ng kanyang kamatayan, ay magkakagayon din naman tayo dahil sa kawangisan ng kanyang pagkabuhay na magmuli. So bago tayo maligtas, mga kapatid, kinakailangan din natin mamatay, ilibing, at mabuhay na magmuli. So yun yung natanggap natin blessings o grasya sa ating Panginoong Diyos na ating sinampalatayanan. Kaya dun sa Marcos chapter 16 verse 16, ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Napakaliwanag, mga kapatid. Hindi ang sumasampalataya lamang ang maliligtas, kundi mayroong kalakip na obedience doon sa ating salita na narinig sa ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid. So yung mga kapatid, na pinakita sa atin, mga kapatid, na ang evangelism ay trabaho natin lahat. Hindi lang ng ating mga preachers, evangelists, o yung mga namumuno sa iglesia na tinatag ng ating Panginoong Hesus. Everybody's business po ang evangelism. Tulong-tulong tayo sa trabaho ito. Dahil hindi ito kaya ng iisa lamang tao. Dahil ang iglesia ay ikinumpara ng Bible sa katawan ng tao. Minsan narinig akong tanong nung first na hindi ko masyadong yung tanong na ang kaya lang daw niyang gawin ay yung umawit. So hindi na niya kaya yung ibang trabaho ng iglesia. So ibig sabihin, may talento pa rin na ibinigay sa iyo ang Panginoong Diyos. Kumbaga, kaalib ka pa rin sa katawan. Dahil tayo ay bahagi ng isang katawan, na ang isang katawan ay may maraming sangkap. Kaya nga, gusto magtrabaho ng paa, ayaw naman pakisamaan ng kamay, ay mahirap yun. Gusto magsalita ng bibig, ayaw naman ng dila, mahirap yun, mga kapatid. Yun yung pinapaliwanag ni Pablo sa mga taga-Korinto. We are member in one particular body. So yung evangelism, mga kapatid, nakikita natin na ito yung kailangan natin palakasin. O ito yung kailangan natin bigyan ng maraming oras, mga kapatid. Dahil sa ikalawang trabaho ng iglesia ay yung tinatawag na unification o edify. So kung wala ang trabaho
ay sino yung i-edify mo? Pwede ba na magsalita ako sa unahan na wala namang nakikinig? Di ba parang naman akong ang tawag yung rant. Parang baliw. Nagsasalita ako rito, wala namang nakikinig. So yung edification mga kapatid, kagaya na sinasabi ni Apostol Pablo, siya ang nagtanim, si Apollos ang nagdilig, pero ang Diyos ang nagpapalago. Ay ano palalagoy ng Diyos kung wala namang itinanim? Ano yung didiligan kung wala namang itinanim? Kaya, dito mga gagaling mga kapatid, yung para lumago ang iglesia, ay dapat mas marami tayong oras sa pagtatanim. Kaya, hinahangaan ko at ginagawa natin inspirasyon yung ating mga kamanggagawa na napakasisipag. Talagang pumupunta talaga sila sa iba't ibang lugar. Ang layunin ay pangaral yung Ebanghelyo. Hindi nila alintana ang pagod, sakripisyo na iniiwan nila ang kanilang mga mahal sa buhay para lamang sa trabaho. Dahil alam nila na sila ay manggagawa ng Panginoon at ang manggagawa ng Panginoon ay dapat magtrabaho. Dahil kaya tayo tinawag na Panginoon Diyos dito ay meron tayong purpose. May purpose tayo mga kapatid kung bakit tayo narin sa iglesia ng ating Panginoon. May mission tayo. May trabaho tayo na kailangan ipakita natin. Doon sa nagtalaga sa atin. Doon sa nagbigay sa atin ng trabaho. Di ba mga kapatid, pag tayo nag-a-apply ng trabaho, pag tayo tinanggap, tuwang-tuwa tayo, di ba? Tuwang-tuwa tayo kasi may trabaho tayo eh. At pag sinisipagan natin, syempre, ang mga benepisyo nun, yung pinagtatrabaho natin, at pag nakikita ng amo natin, na, kasi pag naman ito syempre, sino ba namang amo yung hindi magbibigay ng pribilehiyo sa isang manggagawa na nakikita niya na nagpupursige. Syempre, nandun yung itataas yung kanyang sahod, siya ay ipopromote. Di ba, napakaganda po pakiramdam ng isang worker na dahil sa kanyang kasipagan, ay siya yung nakakabinipisyo. Kaya, pag tayo mas masipag mga kapatid, sa pagtatanim mga kapatid, kung hindi tayo mapapagod, sabi ni Apostol Pablo, sa kapanahunan, tayo ang makaka-benepisyo mga kapatid. Tayo ang makakatanggap ng gantimpala doon sa ating big boss. At ang ating kinikilalang big boss natin ay yung pinakamataas sa lahat, ang ating Panginoon. We are laborers. Tayo ay manggagawa na tinawag ng Diyos para tayo ay magtrabaho. Kaya nga di ba sa talina, kung yun ang nabasa mga kapatid, di ba may isa kayo pinabinigyan ng talento, tapos hindi naman niya ginamit, ibinaon niya, ay pagdating ng Panginoon, di ba ano sabi sa kanya, ikaw, tamad na alipin. Di ba napakasakit marinig sa atin na tawagin tayo ng awa ng tamad mo. Di ba parang masakit sa damdamin. Parang tinanggap ka naman kita dahil akala ko makakatulong ka sa pag-progress ng aking company. So yun pala, gusto mo lamang ng mga alam niyo mga kapatid. So mga kapatid, edification also the work of the church is to edify itself in love. Yung chapter 4 verse 16 ng Efeso. Sa Efeso chapter 4, ganito po ang ating bababasa mga kapatid. Sa chapter 4 verse 11 hanggang 16,
ebangelista at ang iba'y pastor at mga guro sa kasasakdan ng mga banal sa gawaing paglilingkod sa katitibay ng katawan ni Kristo hanggang sa abutin natin lahat ang pagkakaisa ng pananampalataya at ang pagkakilala sa anak ng Diyos hanggang sa lubos na paglaki ng tao hanggang sa sukat ng pangatawan ng kapustusan ni Kristo upang tayo huwag nang maging mga sumuko na. Hello. Upang tayo huwag nang maging mga bata pa na napapahapay dito doon at dinadala sa magkabi-kabilang lahat ng hangin ng aral sa pamamagitan ng mga daya ng mga tao sa katusuhan ayon sa mga lalang ng kamalian, kundi sa pagsasalita ng katotohanan na may pag-ibig ay mga silaki sa lahat ng mga bagay sa Kanya na siyang Pangulo sa mga tuwid bagay si Kristo, na dahil sa Kanya ang buong katawan na kalapat na mabuti at nakakalakip sa pamamagitan ng tulong ng bawat kasukasuan ayon sa paggawang nauukol sa bawat iba't ibang sangkap ay nagpapalaki sa katawan sa katitibay ng kanyang sarili sa pag-ibig. So yung edification, mga kapatid, ay trabaho ng iglesia. Kaya also the work of the church is to edify itself in love. We are to encourage one another and build ourselves up in the most holy faith. Ini-encourage natin ang isa't isa, mga kapatid, upang tayo ay ma-edify o tumibay. Dahil sinabi rin ni Apostol Pablo, para tayo ay huwag nang maging mga bata pa. So narinig ko kanina kay kapatid na Dario, many times na niyang ipinangaral yun. Nung ipinangaral ulit, may nagtanong na naman. Ibig sabihin, kahit ulit-ulit na nangangaral ang ating mga magigiting na preacher, hindi naman pala nila naiintindihan kasi tinatanong na naman, paulit-ulit, hindi nag-grow. Hindi nagiging matibay, kaya para siyang bata na pahapay-hapay. Hindi niya alam kung ano yung kanyang tinitindigan bilang isang Kristiyano. Hindi niya kilala yung aral ng ating Panginoong Hesus. Kaya, minsan may ganitong na masakit mga sabihin, may napakatatagal na sa iglesia, pero hindi naman lumalaki o lumalago kay Kristo. Hanggang ngayon, kailangan pa rin ang pagkain ng gatas. Kaya sinabi niyo para natin sa Hebreo, chapter 5, verse 14, chapter 5, verse 14, 12. 11, mga kapatid. Tungkol sa kanya, marami kami sasabihin at mahirap na sa isayin. Palibhasa ay nagsimurol kayo ng pakikinig, sapagkat nang kayo'y nararapat ng maging mga guro dahil sa kaluwatan, ay muli kayo'y nangangailangan na kayo'y turuan ni Numan ng mga unang simulain ng aral ng Diyos at naging tulad sa mga nangangailangan ng gatas at hindi ng pagkain matigas. Sapagkat bawat tumatanggap ng gatas ay walang karanasan sa salita ng katuwiran, sapagkat siya ay isang sanggol. Gusto niyo ba, mga kapatid, na ganito na yung edad ko pero sanggol pa rin ako? Pero di ba ako samang tingnan? Parang nakakahiya na tagal na sa iglesia, pero hindi tayo makabubuon sa isang dapat nating pag-aralan kasi sabi dito, nagsimurol kayo sa pakikinig. Halos yearly, sinasagot tayo yung tanong na yun, sa
sa Sunday service. Alam niyo yung sakit na Sunday Sabbaticus? Hindi ko alam kung kanino ko narinig yun. Yung Sunday Sabbaticus, yun daw po ay sakit. Nasa Kristiyano lang kumakapit. Natuwing linggo nagkakasakit. Di mo ba dapat tuwing linggo, masigla tayo? Kasi anin na araw na tayo nagtrabaho, puro pinapagalitan tayo ng bus natin doon, pinapagalitan tayo ng ano. Tapos pagdating ng linggo, masama ano, pinagalitan na ako. Hindi ako sisimba. May sakit ako. Masakit ang katawan ko, puro overtime. Pagdating na pagtatrabaho sa lahat ng sipag-sipag, pero pagdating sa pagtatrabaho sa Panginoon, parang yung walang ayaw mo, biglang nagkarayo mo. Yung makalakad na bigla sumakit yung paa. So yun mga kapatid. So anyway, so ikatlo mga kapatid, benevolence is also a work of the church. So itong benevolence mga kapatid, ito yung pagtulong. So minsan nagiging hindi maliwanag sa member ng church kung sino yung tutulungan. Minsan, may isa tayong kapatid na nangailangan hindi natulungan kasi ang punto niya, humihingi siya ng tulong dito sa ginagawa natin yung givings natin. Doon niya gustong tulungan. Ay, ang hinihingi niya ng tulong, hindi pa natin kapatid. Yung proposal na hinihingi ng tulong, kamag-anak lang niya. So, nagpiniliwanag ng mga kapatid, tinulungan naman siya, pero hindi nagaling sa givings, kundi sa own pocket. Tinulungan siya. Pero gusto niya kasi sa givings, para siguro mas malaki yung maitulong dahil siguro yung iba nagbibigay, malaki ng naibigay ko. Tama mo ito. Mali yung mindset. Kaya, ang mga kapatid, ipinangangaral lagi yung givings. Dahil ang tutulungan lang talaga ng church treasury ay yung talagang nangangailangan. Yung nakikita ng iglesia na kailangan talaga ng tulong. Dahil ang pagtulong mga kapatid ay hindi mo ang pinanggagalingan sa iglesia. Yung unang tulong, siyempre manggagaling sa givings at dapat karapat dapat tulungan na manggagaling sa givings. At yung pagtulong naman natin is individual. Ang pagtulong ay isang napakagandang gawain o katangian ng isang Kristiyano. Sabi nga sa Galatians chapter 6 verse 10, samantalang kung may pagkakataon ay gumawa kayo ng mabuti sa lahat, lalong-lalo na sa inyong kasambahay sa pananampalataya. So yung tutulungan natin, ang ating unang tutulungan ay yung ating kapatid sa pananampalataya. So sayang yung ating pagkakapatiran kung nakikita naman natin na kailangan tulungan yung isang ating kapatid. O di ba yung sinasabi ni Santiago na ang pananampalataya may kaligtasan ay yung may kalakip na gawa. Na kung nakikita mo yung kapatid na kailangan talaga niya na damit, pagkain, di ba sabi ni Santiago, sasabihin niyo, humayo kayo, magpakamusog kayo, hindi mo naman ibinigay yung kanyang kailangan na alam ng Diyos na wala kaya yung ibigay. So hindi yung saving faith na tinatawag. Hindi makapagliligtas ang pananampalataya na walang kalakip na gawa mga kapatid. So dito mga kapatid,
This is also work of the church. The early church took care of the needy. This pattern found in such verses. Acts chapter 2 verse 44, 45. Romans chapter 15 verse 25 to 26. 1 Timothy chapter 5 verse 3 hanggang 16. Yung tinatawag na bao talaga. So yun yung tutulungan ng iglesia na yung wala nang inaasahan, kundi ang Diyos, mga kapatid. Pero i-deliver naman dun yung Pablo kung sino yung, kung ano yung karakter ng tunay na bao. So, yun mga kapatid, evangelism, edification, benevolence, ito yung the work of the church. At ito yung pinakamalaking trabaho, yung pag-evangelize ng salita ng Panginoong Diyos. Mga kapatid, purihin po natin ang ating Panginoong Diyos at pasalamatan. Tayo, mga kapatid, ay patuloy na nagsisikap na gawin ang trabaho ng Panginoong Diyos sa abot ng ating mga kaya. Magandang hapon sa ating lahat at pagpalain tayo ng buong may kapal. Yung closing sa ating mga kapatid. Yung closing prayer, pagkatapos na awitin natin ito, punta na sa upang hindi tayo sa closing prayer. Hymn number 5, checklist. Closing song, sino mag-read ng closing prayer? Pagkatapos na nawitin na ito, tayo at i-close natin ang kawain. Tawagin ito ng closing prayer. Ating nawitin. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine. Heir of salvation, purchase of God, born of His Spirit, washed in His blood. This is my story.
Let's stand. Hello. Kararag tayo. Managay ti Diyos, diyaman kami kay kaapo, iti patuloy nga panangaywan mo, bayat ni kami panagadal, kadigiti na papatik nga sa sawo, kaya po isumanen, iti pagsamagkadan, titunggal may sakata kami, bayan ama ti panagdaldan niya sa kami, kada iti nga biyag. Kaya po, si kakaditi patuloy nga makikadata kami, bayat nga marami, iti open forum with no question and answer, tapos pada kami ama, na makaadal, kadagiti dat dumapay nga kami nga mamuan. Kaya po, si kakadi iti mangtad, iti liwliwa iti tunggal may sa kada kami. Kaya di kamapo, ti siri, bigiti adda nga nangipaay iti mensahe, tapnon adda kadi nga masumbatan da, bigiti adda nga saludsod. Sika nga ama ti patuloy, nga mga iwan iti tunggal may sa kada kami, kaya di dawat kaya pagpakaasik,